sa bawat isa. Purihin po ang Diyos at tayo po ngayon ay muli na naman pong nagkasama-sama. Hallelujah, hallelujah. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa. Kung tumawag ka at siya ang iyong kailangan. Purihin po ang Diyos. Kaibigan mo, siya karapang lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Purihin po ang ating dakilang Ama. Kamusta na po kayo? Tayo po ngayon ay live dito po sa Rojas District, Quezon City. Good evening po. Ay walang sigla, laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Praise God. Siya ang dapat tanggapin, ang kilang sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi ng matatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, siya ang dapat tanggapin at tilansin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus sa habang panahon. Praise God. Yan pong napakagandang awitin na po na yan. Naaalala natin ang mga panahon na tayo po ay mga baby Christians pa, lalong-lalo na sa mga katulad po natin, mga 50s and above. Pero yung ating mga kabataan po, siguro marahil ang mga awitin na yan ay hindi na po ninyo kilala. Yan po ay sumikat noong mga 1980s, 1990s. At ang title po niyang kinanta natin ay Jesus. Si Jesus lamang po ang ang tanging sandigan, siya po ang tanging daan. At tayo po ay muling nagpapasalamat sa isang napakagandang gabi na bagaman tayo po ay muling bumalik na sa eskwelahan, nagpapasalamat tayo dahil muli na naman po tayong nagkasama-sama para makapakinig po ng aral ng Diyos. At gaya ng preach ko, panata ko po kasi yan na talagang harangan man ako ng sibat, kung loloobin ng Panginoong Diyos, makakapagpahayag po ako. Siguro po, pwede pong one of these days na hindi makapagpahayag kung sakali po na talaga namang pong nagkasakit o kaya po ay hindi niloob ng Diyos dahil talagang matindi yung traffic. Pero kung kaya din naman pong mag-broadcast tayo maski sa pampasaherong taxi ho, sa Grab, pwede rin ho. O kaya pagka medyo natatansya po natin na medyo malilate na tayo sa pag-uwi, pwede naman po sa coffee shop na mag-broadcast. Yun nga lang nasubukan ko na po yan mga kapatid sa Tugigaraw
medyo mas maraming nagtitinginan ho. Hindi naman ho tayo nahihiya sa Word of God. Pero, siyempre, ginagalang din natin, it's a public place. Mas maganda po talaga sa tahanan tayo at kung saan tahimik, doon tayo ho magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya, kamusta na po kayo? Tayo po ay kadarating lamang po at talagang yan ang desires ng puso ko na makarating po on time, na hindi tayo mahirapan, at tayo ho talaga pong makapunta po sa ating gawain dahil ito po ay pangako natin sa Diyos. Talagang habang tinatitibok ng Diyos ang puso ko, humihingi ako ng karunungan sa banal na Espiritu para ituro po sa inyo ang kanyang mga salita at ang kanyang kalooban. So ngayong gabi ho'y binabati natin ang atin pong mga taga-subaybay, lalong-lalo na po yung mga pambuena mano natin sa mga nagla-like po sa Facebook natin. Si Sister Linda Soriano, kamusta na po kayo? Salamat po sa lahat ng pag-asikaso sa women's at gayon din naman po sa mga pagkain, no? Lalo na pagka nagmi-meeting ang mga elders at gayon din naman po kung kasamang ministry heads. Yan po ang isa sa napakalaki pong tulong sa ating church ni Sister Linda. Glory to God po. At saka si Brother Greg, Sister Emmy, I hope kayo po'y nakapag-relax at nakapag-enjoy. Kami po'y nagagalak sa mga pictures ko minsan nakikita namin sa mga newsfeed ng Facebook. At patuloy pa rin kahit po sila'y nagbabakasyon ay muli naman natin hong nakakasama sa prayer meeting po kada umaga. At tayo po ay nagpapasalamat din kay Demalin. Magandang gabi sa inyo, Demalin, at kay Marlo, kay Danica. Lahat po ng atin pong mga kapatid dyan sa Puray. Kasama din naman po si Georgie, palagi nating buena mano na nakikinig po ng ating mga gawain. At syempre, kung nandyan si Demalin, ay malugod din nating binabate si Marlo. And kaka-heart lang po ni Marlo sa atin pong programa. At kayo po ay taos-puso kong binabati. Mula po dito, live po tayo sa Quezon City. At binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi po. Naku, panalangin din natin ang ating mga kababayan po doon po sa Cebu. Marami rin po pala ang mga nasawi at bigla hong tumaas din ang baha. Nawa po talaga pong lagyan din ng bakod ng pag-iingat ng Diyos ang Cebu dahil mga nakaraan pong buwan, hindi ho ba sila po'y nilindol at ngayon na po'y nakaranas po sila ng isang mabigat po na bagyo. No? Kaya magandang gabi po sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Patuloy po ang prayer namin mula po naman sa Peace of Harvest sa maliit na amin pong kaparaanan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat din kay Sister Alma, andyan na rin po siya, at gayon din naman po sa lahat ng mga kapatiran po natin na patuloy bumabate. Ine-extend ko po ang atin pong pasasalamat sa lahat ng atin pong mga kapatid. Sa unang-unang mga bumati po kay Georgie, kamusta po ang buong Alejandro family at ang lahat ng kabataan. Kami po ay aakyat dyan sa November 30, no? So kami po ay aakyat dyan para sa service at sa kasal din naman po na atin pong gagawin. Kasama po ang child dedication ni Sister Joria Manuel, na ito po ay tuloy na po sa kalooban ng Panginoon this coming November 30. Kaya magandang gabi rin po kay Maribel Reybuenan. I hope very clear po ang signal ng aming pagpapahayag ng salita ng Diyos. Live po tayo ngayon sa Quezon City, kapatid na Maribel. At si Sister Irma, maraming salamat sa panalangin palagi, lalo na dama ko po yung proteksyon ng Panginoon pag sumasakay po ako, pag umuuwi, at lalo tigit po, hindi tayo inaabutan ng malakas na ulan dahil ang payong natin ay mga anghel ng Diyos na kanyang pinapadala. Kaya salamat po sa buhay po ni Sister Irma at sa mga balita po na answered prayer na naman po ang ating panalangin para kay Nima. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pinasasalamatan din po natin si Pastor Elmer. At least nung nag-usap po tayo sa telepono, inaayos na rin po yung schedule ng kasal at ako po ay nagpapasalamat. Yun nga lang po ang hinihiling ko, ano po ba ang schedule po ninyo ng Christmas party diyan po sa Puray? Hindi pa tayo nasasagot. Yun ang assignment, Pastor Elmer, pakitimbre na lang sa akin sa Messenger kung kailan po yung plano ninyo na Christmas party para sa mga kapatiran sa Puray.
At maraming salamat din po kay Nanay Soli. Patuloy po yung ating panalangin po sa buong Bautista family. Kasama po sila Arlene at saka po si Angelica at ang kanilang mga negosyo. Kasama rin naman po sila Brother Raymond, sila Brother Edu at ang lahat ng buong pamilya po ng Bautista at ang kalusugan po ni Nanay. Kung nandyan po si Pastor Elmer, binabati rin natin si Sister Dolores, Sister Leia, ang talagang mga matsatsaga po nating mga kapatid mula po dyan sa Puray. At muli po, magandang gabi rin po sa atin pong mga kapatid. Meron po rito Chinese po, ay Japanese. Si hindi ko mabasa, hindi po ako nakakabasa ng Japanese pero alam ko po ito po ay sulat ng Hapon. So yan po meron tayo. Si Jane Kidilig po nandito. Magandang gabi po sa inyo at kasama po si Sister Odi, nakasama po sa panalangin every morning. Sister Emmy, maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat ng pagpapala sa buong Melendres family or Melendez family. Kay Sister Aster, kayo po ay nasa prayer namin palagi at hopefully po ay excited kami na sa mga susunod po na buwan po ay makauwi po kayo, Sister Aster. Regards din po sa lahat ng mga kamag-anak po dyan, si Ivan po, sila Ate Ellen, at ang buong Dungo family po. Ayan. Kaya ayun na, si Sister Dolores at saka si Crisel, magandang gabi. Pa-update na lang Crisel yung grocery natin kung okay na ba. Dahil hindi ko lang secretary si Crisel, siya rin nag-update po para sa lahat ng atin pong kailangan sa Marikina, lalo na sa akin pong biyena na senior citizen nakarehistro sa Marikina, ay hindi pa natin nakukuha yung ating benepisyo sa grocery. Ayan. Salamat Crisel, sa Diyos, sa buhay mo kay Sister May ng Puray Christian Church. Tayo po'y bumabati at lalo na po kay Jason Cruz. Puro mga Puray Christian Church. Meron pa tayong bumabati dito na taga Peace of Harvest. Wala tayong kabataan sa Peace of Harvest. Sana meron din tayong nakikinig ngayon at bumabati. Si Crisel po kabataan pa yan si Crisel, pero nasa level na rin po ng secretary ko po yan sa church So hindi na siya yung ganong kabataan po. Si kapatid na Pogi, Danny Quiros, andyan din po. Kapatid na Pogi. Namimiss ka na namin, sana ay maka-attend ka at makadalo ka ng atin pong church. Ayan. Hindi ko lang mabasa po yung isa nating kapatid na Japanese, At lalo tigit po, binabati natin si Sister Baby Mendoza, Brother Larry, buong Mendoza family po. Salamat sa mga input, salamat sa mga suggestions nung nag-meeting pa tayo para lalong mapagaling po, mapaganda po, ay makita natin po na maayos yung atin pong mga gagawin. Kaya lang po ay maganda magpapatala tayo sa napipintong Christmas party dahil po sa Peace of Harvest Christian Ministry ay December 21 po gaganapin ang atin pong Christmas party. Yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid na kung may hindi man ako nabati, pasensya na po dahil randomly lang pumapasok po ito at tayo po ay hindi naman nakakalimot sa mga kapatid na itong palaging bumabati. Hindi naman natin sila nakakalimutan. Kaya nagpapasalamat po tayo. Ilang araw na lang po Pasko na at tayo po ay tutungo sa marami nating programa. Ang pamaskong pasasalamat at pagsamba. Malapit na ho yan, 18, 19, 20. At sa 21 naman po, yung atin pong Christmas party. Kaya kailangan ko lang malaman kung ano po yung date ng Christmas party po ng Marbal. Ng Marbal po ng Puray Christian Church din. At lalo tigit po yung mga activities po doon. Ayan. Ako po ay wala ng December 9 hanggang 15 dahil tayo po inatasan na naman pong pumunta naman po ng Kuala Lumpur. At doon po ay may mga aasikasuhin po tayo. So that will be December 9 to 15. Medyo 7 araw tayong papupuntahin doon para samahan po ang ating mga faculty members para po makipag-ugnayan po sa University of Malaya ulit. So sa Kuala Lumpur po tayo ng December 9 to December 15. Kaya inaalam ko po yung mga Christmas party lalong-lalo na sa Puray Christian Church.
Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa inyo. Binabati rin po natin ng malugod si Rocky. Kamusta ka, Rocky? Lumalaos at gayon din naman po ang lahat-lahat pa ng ating mga kapatid na nagtsatsaga pong makinig. Ang aral po nating tatalakayin ngayon may kinalaman pa rin po sa panalangin. Kasi po kung ating babalikan, nasa huling bahagi na po tayo ng tinatawag nating pagdulog o dulog sa panalangin. Ito po yung matuwid kay Kristo, dumudulog sa panalangin. At sa gabi po na ito, pag-aaralan po natin, ito pong mahalagang panalangin. Ito po ay panalangin na nagmula po sa Aklat ng Kawikaan, dun po sa 30. At ang sumulat ho, nung huling bahagi po ng Aklat ho ng Kawikaan ay hindi na ho si Solomon. Ito po ay isang pantas na nagngangalang Agur, no? So si Agur po, ang kumatha niyan, ang sumulat po niyan, at siguro po na ilathala din po ni Haring Solomon, para bigyan tayo ng karunungan, lalong-lalo na sa pagpili ng ating may bahay for that verse, dyan po sa Kawikaan 30, at lalo tigit po, ano-ano po yung mga kahilingan natin sa panalangin na mayroon pong lalapat po na karunungan. Kaya muli tayo po ay nagpapasalamat at bumabati sa lahat ng ating mga kapatid. Sana hanggang sa pagtatapos po ng ating mga pag-aaral na ito ay huwag po ninyong kakaligtaan na tanggapin ang mga aral na ito, saliksikin niyo ang Biblia kung meron po kayong mga katanungan, at mahalaga po na ito po ay atin pong mapasalamatan sa Panginoon. Every time na pinapakain po tayo ng Diyos ng kanyang salita, every time na pinapainom po tayo, lalong-lalo na ng tubig o bukal ng buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Binabati rin natin si Rodora San Jose Ocampo. Magandang gabi po sa inyo. At gayon din naman po si Crisel Raduban. Happy birthday, Crisel. At saka po kay Sister Rodora, kamusta na po kayo? Ayan. So muli, babalik po ako sa title po ng ating pag-aaralan, Kahilingang May Karunungan. Ayan. At ang kahilingan ng may karunungan na ito ay, nung binabasa ko po yung Aklat ng Kawikaan, may karunungan na ibinigay ang Panginoong Diyos dun po sa hiniling. Dalawa lang yung hiniling po ni Agur. Ulitin ko po, ang ibig sabihin po ng salitang Agur, siya po ay isa pong pantas, wise man, na sumulat nung huling bahagi ng Aklat ng Kawikaan sa Kawikaan 30, na ito po ay idinagdag po ni Haring Solomon sa kanya pong mga kawikaan. Si Agur po, hindi siya masyado pong nabigyan ng pansin sa Biblia, pero ang ibig sabihin ng pangalan ho na Agur, ay siya na nagkokolekta, he who gathers, At siya po ay anak ni Jake. Yung salitang Jake po, yung tatay ni Agur ay nangangahulugan po na masunurin o obedient. So nangangahulugan, si Agur po ay tinuruan, kaya po siya naging wise man, na maging masunurin sa Diyos. At napakaganda ng kanyang mga itinuturo. Kinuha nga ni Haring Solomon yan bilang bahagi po ng huling bahagi ng kanyang mga kawikaan, at ito nga po yung ating mga pinag-aaralan ngayon. Ayan. Magandang gabi po kay Salvador Tilar at sa lahat ng ating mga tagapakinig po. Kaya ito po ang pag-aaralan natin, yan, kahilingan na mayroon pong karunungan. Pero bago po tayo tumungo sa atin pong pag-aaralan, muli po inaanyayahan ko po, dahil tayo po'y humihiling sa Diyos na bigyan tayo ng karunungan, tayo po'y lumapit sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po'y lahat ay umuko. Napakabuti mo, Panginoong Diyos, at hindi ka nagkukulang. Ang iyong pong mga salita ay ginintuan at patuloy po na tumitimo at humihipo sa aming pong mga puso upang kami po'y maging kawangis palagi po ng aming Panginoong Hesukristo. Marami kaming pagkakamali, Ama, at bawat kasalanan na aming nagagawa, kami po'y humihingi po ng ganap na kapatawaran. Hindi po kami, Panginoong Diyos, mabuti, dahil alam po ninyo, marami kaming nagagawang mga pagkakamali. Kada araw po, hindi mabilang ang aming kasalanan. Pero maganda ang pangako mo. Kung hindi po tumigis ang dugo ni Kristo, walang ikapagpapatawad ang lahat ng aming nagawang kasalanan. Kaya po sa gabing ito, patuloy kaming nagpapasalamat, dumudulog po sa panalangin,
na ikaw, Panginoong Diyos, ang magpatawad sa lahat ng malalaki at maliliit naming nagawang pagkakamali. Hayag man o hindi hayag na kasalanan, maging ikinubli po o inihayag na mga katampalasanan, from the bottom of our heart, we are so sorry, Panginoong Diyos, at patuloy na linisin niyo po kami sa lahat ng amin pong nagawang mga pagkakamali. Kaya nagpapasalamat din po kami sa mabilis po na kagalingan ni Mima at sa lahat ng mga provisions at sa lahat po, Panginoong Diyos, ng mga answered prayer namin. We also would like to pray for Cebu na sana po ay bigyan niyo po sila ng kaaliwan ngayon sa kabila ng mabigat na trahedya at mga kalamidad po na kanilang kinaharap. Muli, gabayan niyo po kami, Panginoon. Ang lahat ng karunungan na ito'y mula sa banal na Espiritu, inihahayag ko po ng may tapang, ng mayroong pong karunungan, na may pagpapakumbaba, sapagkat naniniwala ako, wala nang hihigit na pag-ibig kung hindi sabihin ang totoo, magalit man ang mga makikinig. Maraming salamat po. Ito po ang aking pagsusumamo at panalangin sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Type po natin sa baba ang salitang Amen. Ayan, nandiyan na rin pala si Ryan. Magandang gabi, Ryan. Type po natin ang amen. Ano po ulit ang tatalakayin natin? Ang tatalakayin po natin ay kahilingan na mayroong karunungan. At saan natin kukunin ang mga talata po ng Biblia? Ito po ay ating matatagpuan dito po sa Kawikaan 30. Inuulit ko po, no ho? Ito pong Kawikaan 30 ho ay sinulat ho ni Agur. At ito pong si Agur na isang pantas o wise man ay humiling sa Panginoon po ng dalawang panalangin, dalawang bagay bago siya mamatay. Pero itong dalawang bagay na hiningi niya, punong-puno po ng kahilingan na may karunungan, ay hihimay-himayin po natin upang makita natin ngayong gabi kung ano po yung bunga ng dalawang kahilingan po na ito. At tayo po ay magsisimula sa pamagitan po ng pagbabasa natin dito po sa aklat po ng Kawikaan. Kung meron na po kayong Bible o kaya po ito'y pinalinaw nating mabuti, ito pong atin pong PowerPoint, mas malalaki ngayon, ano ho, basahin natin ang sinasaad po ng Kawikaan 37 hanggang 9. Dito ho, may sinabi po si Agur. Ano po yung sinabi po ni Agur dito po sa Kawikaan 37 hanggang 9? Ang sabi po ni Agur, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Ayan, ano? Meron siyang hinihingi sa kanyang panalangin bago siya mamatay. Sa verse 8, 4 na kulay ito, no? So makikita natin yung kanyang mga kahilingan. Dalawa lang ho, pero napakita po dito, 4 yung kanya pong hinihingi. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Hallelujah. Isa po yan sa kahilingan niya. Pangalawa, huwag mo akong payamanin o paghirapin. Pangalawa po yun, ano ho? Pangatlo, sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Hindi yung sobra-sobra ho. Hindi po yun talagang sa kabusugan ho, kundi sapat lamang na pagkain ang ibigay mo sa akin. At number 9 ho, ika-4, baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Kaya pala niya nasabi rito, no ho, na huwag mo akong payamanin o paghirapin. Kasi daw ho, pag nanagana siya at yumaman, baka masabi niya sa Diyos, hindi na kita kailangan. O baka naman kung siya'y maghirap at matuto siyang magnakaw, ang pangalan naman ng Diyos ay kanya pong malapastangan. Ayan. Kaya, ang ganda ho ng sinasabi, ayun, yung pala. So, si Richel Daito pala, yung nakasulat yung pangalan sa Japanese. Ayan, so magandang gabi kay Richel at lalo na po kay Navarro, kay James Navarro at lalong-lalo na kay Salvador Tilar. Ayan, nababati ko na po kayo. Ha? So, dito po sa pinag-aaralan natin, maganda, no? Ano ba yung kahilingan na may karunungan? Pwede naman kayong pagnanalangin kayo, Lord, hinihiling ko po sana, bigyan niyo ako ng bahay. No? At ang bahay na ito, up and down sana. Okay? Pwede ko kayong miling sa Diyos ng ganun eh. Pero yun ba yung kahilingan na may karunungan? O kaya pwede niyong sabihin, hinihiling ko po, Panginoong Diyos, na sana po talagang maging magandang lalaki ako. No? O hindi naman din masama ho yun. Kaya nga lang, anong motibo natin ang paghingi natin na tayo po ay maging magandang lalaki? Baka magamit pa po sa
paglapastangan sa pangalan ng Panginoon kung marami tayong paiibigin at lolokohin din natin, hindi ho ba? O kaya pwede nating hilingin sa Panginoon, Panginoon, gusto ko po ng kotse, yung magara, para meron po akong transportation, no? Pero dun sa mga material o physical na hinihingi natin, may paghingi ba dyan ng karunungan? Kaya ngayong gabi ho, mula po sa mga aral ni Agur, no? So ang kawikaan, hindi lahat si Solomon ang nagsulat. Yun pong kahuli-hulihan niyan ay sinulat ho ni Agur, at yun po ay ating pag-aaralan. Dalawang hiniling niya bago mamatay, pero itong dalawang kahilingan na ito, nung binabasa ko, nakakita ako ng lima po na nakapaloob dito. At ngayon po na gabi ay iisa-isahin po natin, lalong-lalo na yung unang-una po, ang sabi po dito, hiniling niya, no, unang-una sa Diyos, na ilayo siya sa kasinungalingan. Yan. Ilayo si Agur sa kasinungalingan. Bakit ho ilayo sa kasinungalingan? Ano ho? Kasi sabi ng Kawikaan 38, huwag akong hayaang maging sinungaling. Ang dami-dami po ng mga verses sa Biblia, no, na ang Diyos po ay galit sa sinungaling. Sabi nga po sa aklat ho ng Kawikaan sa 6:16 patuloy, 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos. Yung tatayo tayo na isa pong saksing sinungaling. At hindi lang saksing sinungaling, yung pagsisinungaling mismo. Kaya po, sinasabi din ng Aklat ng Pahayag, doon po sa 22 ng Aklat ng Pahayag, na ang pupuntahan ho ng mga taong sinungaling ay walang iba kung hindi ang pagtapon sa kanila sa dagat-dagatang apoy. Kaya panalangin ni Agur dito, huwag akong hayaan na maging sinungaling. This is one of the prayers with wisdom, no? Kahilingan niya na may karunungan. In fact, sa banal na kasulatan po, no? Sa aklat ng Kawikaan, marami ka ditong makikita po sa aklat ng Kawikaan na patungkol po, mas maganda po yung tao kahit hindi ka po mayaman basta tapat lang ho Tingnan nyo ho, nasa electronic Bible po kasi ako, no ho. Kung meron po kayong Biblia, physical man o electronic, basahin natin ho yung sinasaad ng Kawikaan dito sa 4:24, patungkol ho sa bibig na nagsisinungaling. Sabi ng Proverbs chapter 4 verse 24, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mga mahahalay at ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Ayan, no? Klarong-klaro ho, sinasaad po. Hindi lang po doon po sa aklat po ng Kawikaan 38, kung hindi, maging sa salita po mismo ng Panginoon, doon po sa Kawikaan 4:24, napakaganda ng paalaala sa atin. Kaya panalangin ho ni Agur yun I-include nyo po sa prayer nyo yun. Huwag mo akong hayaang makapagsinungaling, Panginoon. Ang sabi nga ng Kawikaan 4:24, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Ayan. So, yun ho ang sinasaad ng Biblia. Pwede tayong mapahamak sa impyerno sa ating patuloy na pagsisinungaling because liars go to hell. Basahin nyo po yung Revelations 22. At pwede po tayong mapahamak sa atin pong pagsisinungaling dahil alam naman natin na ang kasinungalingan po ay kinamumuhian po ng Diyos. Hindi po maganda yan. Doon po sa Kawikaan 6:16, 7 bagay na ayaw ng Diyos ang nagsisinungaling, at pangalawa po, yung tumatayo ng saksing kasinungalingan. So that is one of the wisest prayer that you can pray for the Lord. Pwede nating gayahin ang panalangin ni Agur na ito na in-include po ni Haring Solomon sa kanyang mga kasulatan doon po sa Kawikaan. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Ayan. Alam niyo mga kapatid, may value po ang nagsasabi ng totoo. Kasi pag tayo ho ay nagsasabi ng totoo, mahal mo yung kapwa mo, mahal mo yung tao na pinagsasabihan mo. No? Minsan hindi po nila nauunawaan na mas gugustuhin po. Karaniwan po yan, at kaya nga ho minsan ang pastor na nagsasabi ng totoo, nagagalit ang maraming miyembro po, umaalis sila sa church. Kasi ayaw nila ang totoo.
Kasi kung gusto nila yung totoo, mga kapatid, tatanggapin nila. Kaya nga ayaw nila ng totoo kasi gusto nila yung kasinungalingan na ang maririnig nila. Gusto nila yung puro pagpapatawa lang. Gusto nila yung pong entertainment, pero hindi po ganun ang preaching. Ang preaching ay sasabihin ko ang totoo sa iyo dahil mahal kita, kapatid. At gayon din po sa akin. Ako po'y tumatanggap din po, ng mga aral, ng mga tinuturo po sa akin, dahil ako naniniwala pag sinabihan ako ng totoo, mahal ako ng kapwa ko, kaya hindi sumasama ang loob ko. Yun po yung panalangin ni Agur. Uulitin ko po, na wag akong hayaan na maging sinungaling. Ayan. Ikalawa, mga kapatid, nanalangin siya ng katamtamang pamumuhay. Isulat niyo ho dyan, katamtamang pamumuhay, Ang unang-unang hiniling po ni Agur, para matandaan ho natin, unang-unang hiniling ni Agur po ay ilayo siya sa kasinungalingan. Number 1 ito yung mga kahilingan na may karunungan. Ikalawa katamtaman lamang na mga pamumuhay. Ayan. Ano po sabi dito sa Kawikaan 38 pa rin? Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Praise God. Minsan ang prayer natin, Lord, patamain mo po ako sa loto. Alam niyo po, pagka kayo nanalangin ng patamain kayo sa loto, wala kayong pag-ibig sa kapwa ninyo. Alam niyo kung bakit? Lahat ng mga tumaya po na mga 20-20 o 30-30 dyan sa loto na yan, nangangarap din ng iisang panalangin. Ang panalangin Lord, pagyamanin mo po ako. Oo. So pag tayo po nananalangin po na pagyamanin tayo sa pamagitan po ng hindi tamang paraan, hindi po kahilingan na may karunungan yan. Hindi po kahilingan na may karunungan. Ang hilingin natin sa Diyos, Lord, ang gusto ko po, katamtamang pamumuhay lang. Hindi ako mayaman, hindi rin naman ako mahirap. Pero kapatid, hindi po masama na humiling tayong pagyamanin ng Diyos. Prayer ko yan. Kasi may desire ang heart ko. Ang desire ng heart ko, sabi ko nga sa Panginoon, nandun pa rin po sa kahilingang may karunungan. Kasi gusto kong maging instrumento ng Diyos sa pagpapatayo po ng building at ng church lot po natin, makabili tayo. Ang hangarin ng puso ko ay malinis at nagnanais ako na sa susunod na henerasyon po ng Peace of Harvest, may sarili na po tayong building, may sarili na po tayong lupa. At pwede pong magawa yan pag humihiling tayong pagyamanin tayo ng Lord. At alam ng Lord yung puso ko. Kaya yung prayer na yon, hindi po masasabi nating hindi marunong po yon, may karunungan. Pero kung hihiling tayo, Lord, pagyamanin mo po ako para makapagmayabang ako, para mas marami akong kaibigan, para tingalain po ako, hindi po wise yun. O kaya nagpe-pray tayo, Lord, sana wag mo rin akong paghirapin. Minsan ang pagiging mahirap may blessing, kapatid. Mamaya pag-aaralan natin, hindi po lahat ng mahihirap hindi masaya sa buhay. May mga mahihirap po na mas masaya ang kanilang buhay. So uulitin po natin ang mga naging kahilingan niya. Unang-una, mga kapatid, si Agur ay humingi na ilayo sa kasinungalingan. Pangalawa po, katamtamang pamumuhay. Sabi ng Kawikaan 38, wag mo akong payamanin o wag mo rin naman akong pahirapin. Ibig sabihin po, katamtamang pamumuhay ang kanyang hinihingi. So, ilayo sa kasinungalingan. Ikalawa, katamtamang pamumuhay. Sabi nga ng mangangaral 7:16, mga kapatid, huwag tayo na maging sobrang mabuti. Bakit ho natin sisirain yung ating sarili, Do not be overly righteous. Huwag ka rin magpapakasama at mamatay ka ng maaga sa iyong kapanahunan. So masama po ang tao na sobrang buti. Masama po ang tao na sobrang masama. Dapat katamtaman. Kasi may mga tao kahit inaabuso na, akala nila ay mas maganda yung sobrang mabuti. Ano yung sobrang mabuti sa kanila? Hindi na iimik, hindi na lalaban, hindi na magsasalita. Mali yun, kapatid. Gayon din naman po sa panalangin. Maging katamtaman lang ang ating hilingin sa Diyos na huwag mayaman masyado, baka tayo po'y makalimot sa Diyos na hindi na natin siya kailangan.
Huwag namang mahirap na baka taman tayo makapagnakaw at masalangsang naman natin ang pangalan ng Diyos. Can we say amen? No? So ilayo tayo sa kasinungalingan. Ang ganda ng prayer no, na Lord, ilayo niyo po ako sa lahat ng uri ng kasinungalingan. At ikalawa, ipanalangin natin na sana magkaroon ako ng katamtamang pamumuhay. Hindi masyadong mayaman, hindi masyadong mahirap, kung hindi katamtamang pamumuhay. Pero uulitin ko po, no? Sabi nga po ng Mangangaral 7:15 hanggang 16 hanggang 17. In the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 16 to 17. Masama po yung sobrang mabuti. Masama din naman po siyempre yung sobrang makasalanan. Dapat nasa sa gitna lang tayo. Maski po sa pagkain natin, nasa katamtaman lang palagi po. Kaya yun po yung kanyang hinihiling, mga kapatid, napakaganda ho at kahilingan na may karunungan, ano ho? At kung ako naman po yung mabibigyan ng ganyan, talagang hihilingin ko rin sa Diyos po, katamtamang pamumuhay, no? Yan po. Ikatlong hiniling niya, kasapatan sa pagkain. Hallelujah. Sapat na pagkain. Ayan. Kasi minsan tayo po, pagka humiling tayo sa ating Panginoong Diyos, Panginoon, gustong-gusto ko po sana ang sisidlan ko'y sobra-sobra at nag-uumapaw. Pero hindi mo naman sineshare, no? O kaya nananalangin tayo na, Panginoon, punuan niyo po ang aking sisidlan na sukat wala akong paglagyan. Dapat pag wala ka ng paglalagyan, yung prinsipyo ho na yon, i-divert mo, ibibigay mo naman sa iba para hindi kayo malunod ng lahat ng pagpapala sa tahanan ninyo. Sabi nga natin, yung prinsipyo, pag nagbigay kayo ay bukas ninyo yung palad ninyo. Kasi pagka kayo po ay tanggap lang ng tanggap at sarado lang ng ganyan, mga kapatid, hindi ho mag-flow at hindi na ho yan malalagyan ng panibagong blessing. Pero pag dumating ang blessing at binigay nyo sa iba, darating na naman, binigay nyo sa iba, darating na naman, ibig sabihin, ang mga blessings natin ay dapat nating isinishare, hindi itinatago sa kamay. Ayan. Kaya, maging dito po, ipanalangin nyo ho yan na, Panginoon, sapat na pagkain lamang ang ibibigay mo sa amin. Minsan ho, nagpe-pray tayo, no? Lalo na ngayon, ano ho? Nakakalimutan na nating pasalamatan ang Panginoon habang tayo kumakain. Susubo na lamang tayo, akala natin yung bigas na yun binili natin. Kung hindi ka binigyan ng pambili ng Diyos ng bigas, hindi ka kakain ngayong gabi, kapatid. Kung hindi ka binigyan ng Diyos ng baso at ng tubig na laman nito, hindi ka iinom, mamamatay ka. Kaya lahat ng ating tinatangkilik na pagkain, sapat na ating ipinapanalangin. Minsan nga po, mas maganda po yung kahit hindi kayo nag-iimbak sa bahay. Nananalangin kayo, Panginoon, sana mairaos ko po ang aking pamilya sa araw na ito, na may mabili po kami na 1 kilong bigas. Diba ho? Sapat-sapat po yun, nakakaraos yung pamilya. Minsan nakakakita ka ng talagang nag-iimbak ng mga bigas kasi ang palagay niya baka maubusan siya. Minsan ho, pagka nagkaroon po ng bagyo o kaya ng kalamidad, uubusin ho lahat ho ng mga gatas sa grocery. Ano po ang tawag doon? Uubusin mo lahat po ng mga panindang noodles, uubusin mo po lahat po ng mga panindang karne. Ang tawag ho doon, hoarding. Masama ho yun. Pag nag-pray po tayo, ang hihilingin natin sa Panginoong Diyos, Lord, bigyan niyo po kami ng sapat na pagkain para makaraos po kami sa araw-araw. Alam niyo po, no? Marami po tayong nagiging kasalanan ngayon. Minsan po, yung masyado tayong overindulgence. Magpapasko na, pero makikita ninyo, marami na namang maglalasing. Marami na namang pong magpapakasugapa sa pagkain. Pero alam niyo po, yung pag-inom ng alak, pagiging sugapa sa mga pagkain na yan, bawal ho yan ng Bible. At tignan nyo ho, mga kapatid, kaya ang prayer po ni Agor, bigyan mo lang ako ng sapat na pagkain. Tignan nyo po ang sabi ng Kawikaan 23:20. Buksan ko po yung Bible sa Kawikaan 23:20 at may mapapansin po kayo dito para ang prayer ninyo sapat lang ng pagkain. In the book of Proverbs chapter 23 verse 20. Ayan. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa mga masiba sa pagkain. Bakit daw ho? Sabi ng Kawikaan 23:20. Dahil sabi ho ng 21, sapagkat sila'y masasadlak sa kahirapan
at darating ang panahong magdadamit sila ng basahan. Pagka-engage ka po sa overindulgence po sa pag-inom ng alak, at talaga pong ikaw po ay masiba sa pagkain, kaya ang pinaparating po dito ng Proverbs chapter 23 verse 20 to 21 ito ho, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan, wala pang ginawa kundi hindi naman sapat na pagkain ang hinihiling. Kung hindi suga pa ho sa alak, maghihirap ka talaga. O kaya ho, sabi po dito, masasadlak din sila sa panahon ng kahirapan at ang panahon na magdadamit na sila ng basahan. Ayan. Bakit ho? Overindulgence sa pagkain, walang control, todo-todo, nagkasakit. Kaya ho yung itsura nyo, parang kayo po nakapagdamit na ng basahan dahil nagkasakit, nagka-diabetes, nagkaroon ng tinatawag natin po na fatty liver, nagkaroon po ng chronic kidney disease. Lahat po yan kasi nauuwi po, iisa lang ang root cause niyan yung pagkain ho na wala tayong pagpipigil. Kaya ho, mga kapatid, lalo na ngayong Kapaskuhan, hilingin natin sa Diyos ito. Ang daming nasasayang. Lord, bigyan niyo po kami ng kasapatan lang ng pagkain. Pero napapansin niyo, kaliwat kanan ng hamon. Pagkatapos ho, makikita nyo, queso de bola, bili ng bili, hindi naman kinakain, mabubulok. Ano ho? Ako personally po, hindi po ako fan ng queso de bola. Ano ho? Kasi naaalatan po ako. Minsan bibili tayo ng iba't ibang uri po ng mga hamon. Okay po yan kung pinamimigay natin sa iba Pero ang nakakalungkot, hindi nyo ba napansin pag Pasko ho, no? Buksan nyo yung refrigerator ninyo, punong-puno ho ng mga pagkain na hindi naman ninyo pinapakinabangan, mabubulok lang, itatapon nyo sa basurahan. Sana po we also learn to share our blessings. Kaya po nung nananalangin po si Agor, Lord, uulitin ko po, no, isama nyo po ito, kahilingan na may karunungan yan, sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Naalala nyo po mga Israelita, pinaulanan ng Diyos ng tinapay mula sa langit. Simboliko po yun. Nung umuulan po ng mana, yun po propesiya na may bababa po na tinapay mula sa langit na kung kakainin natin, hindi na tayo magugutom. Si Jesus po yung mana. Pero sila, inabuso nila yung pag-ulan po ng mga tinapay na ito. Bakit nila inabuso? Biro nyo, sabi ng Panginoong Diyos, kumain lang kayo ng sapat sa kinagabihan. Hindi nga ho yun ang ginawa ng mga Israelita Ang ginawa nila, nag-imbak, nilagay po nila sa mga sisidlan. Kaya nung kinaumagahan, nakita ng Diyos yung kagahamanan nila sa pagkain, inuod at nabulok po. At naging masangsang po yung mga mana ho na masasarap, mababango na kinakain nila, tinapay na mula sa langit. Ayaw po ng Lord ang masiba, ayaw po ng Lord ang lasenggo, ayaw po ng Lord sobra-sobra ang pagkain, hindi naman tayo nag-share sa iba. Sabi po ulit ng Kawikaan 23, 20 hanggang 21, huwag kang makisama sa mga lasenggo o mga taga-puray ha. Sana matutunan natin ang aral na ito kahit niyayaya tayo, isang drink lang. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa mga masisiba sa pagkain, sapagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahon na magdadamit sila ng basahan. Ayan. So napakaganda, kaya pala kasama po sa prayer yan ni Agor, sinama niya, no? Na sana po Panginoong Diyos katamtamang pagkain lang. So uulitin natin, humihiling po siya na hindi siya makapagsinungaling, humihiling po siya ng katamtamang pamumuhay. At ikatlo, nakita natin humihiling po dito, ito pong si Agor na kasapatan lamang ng pagkain. So, wag masyadong marami, wag din masyado pong konti. Yung kasapatan lang, makaraos po sa isang gabi, makaraos po sa isang umaga, at may darating pang biyaya. Naalala ko po dati si kapatid na Mel, na yumao nating kapatid. Sabi niya, pagka kumakain kami, nung kabataan po kami, medyo malakas po kami kasing makumain, kaya nagtabaan kami. O pastor, may bukas pa. Tama ho yung kasabihan na yun Kasi mga kapatid, matitikman nyo pa rin yung pagkain niyan kinabukasan. At sa mga susunod na araw, pwede ulit kayong tumikim nung parehong putahe, nung parehong ulam, nung pareho po na inihanda. Huwag natin kakainin ng isang upuan lang yung pagkain sapagkat tama nga ho yung kasabihan ni Brother Mel, may bukas pa. Yun po.
Kaya hilingin natin sa Lord, Lord, bigyan niyo po kami ng kasapatan lamang sa pagkain. Ikalima, kapatid, no, doon din po sa verse na yan, sabi po rito, pwede tayong humiling po na maging mayaman at masagana, pero kasaganahan ho na may tiwala sa Diyos. Kasi sabi po sa Kawikaan 39, baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Kaya doon po nasabi po ni Agor, ano, na wag mo akong payamanin, Panginoon, wag mo rin akong paghirapin. At yung konteksto na ito, hindi nangangahulugang masama po ang managana, masama po ang maging mayaman. Ang sabi po dito, baka kasi kung managana ako, ay masabi ko na hindi kita kailangan. Pero tignan nyo po, no? Kaya humaba po itong dalawang kahilingan niya eh. Balik ta rin po natin. Paano naman kung managana ka at meron ka pang tiwala sa Diyos? Pwede ho ba yun, Pastor? Opo. Alam nyo mga kapatid, hindi masama po na, Lord, pagyamanin niyo po ako. Tatanungin ni Lord, ano bang motibo mo? Panginoon, gusto ko po na maging daluyan ako ng pagbili po ng lupa, maging daluyan ako ng pagbili po ng 10-story building po ng Peace of Harvest Christian Ministry. Palagay niyo ho ba masamang motibo sa puso yun? Hindi ho, kapatid. At ako, yan po ang panalangin ko gabi-gabi. Magte-33 years na kami, 34 na next year. Pero Panginoon, within that 34 years, hindi namin naranasan magkaroon ng sariling building, hindi namin naranasan magkaroon ng sariling lupa. Pero pagpalain mo ako, Panginoon, dahil alam po ng Lord, no? Pag pinagyaman ako ng Lord, hindi po ako madamot. Hindi po ako madamot. Bigyan lang ako halimbawa ng Panginoon Diyos ng 1 bilyon, bibili po ako ng talagang malaking lupa, maraming parking space, bibilan ko po ng church, no, na building na may 10-story po, no? Maliit-liit lang ng konti sa building po ng CCF. Paano masasakatuparan po 'yon? Pwede po tayong managana ng may tiwala sa Diyos. Hingin niyo po 'yon. Kasi sinasabi po dito, Lord, pwede niyo po ako bigyan ng kasaganahan, pero magtitiwala pa rin ako sa inyo. Kaya lang natakot si Agor kasi sinabi niya rito, baka kung ako yumaman o managana, masabi ko na hindi na kita kailangan. Pero, pagka hiniling nyo sa Diyos, Panginoon, gusto ko pong yumaman. Hindi masama yung kapatid. Gabi-gabi prayer ko yan. Lord, pagyamanin nyo po ang inyong lingkod. Pagyamanin nyo ang asawa ko. Alam nyo ang heart's desire ko. At ako, naniniwala kapatid, mangyayari po yan. Hindi imposibleng magkaroon tayo ng 10-story building. Hindi imposible na magkaroon tayo ng sarili nating lupa. Dahil kasama sa panalangin ko yan. Tignan nyo, hindi po masama ang maging mayaman. Ano? Kaya po sabi ko, mananagana ka, ipag-pray mo kay Lord, managana ka nang may tiwala pa rin sa Kanya. Ito po'y palagi ko nang nababasa sa inyo sa aklat po ng unang Timoteo, doon po sa 6:17. Pinapaturuan nga mga mayayaman dito eh. So hindi ho masamang maging mayaman. Babasahin ko lang ko sa electronic Bible. Ano ho? Dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Tignan mo ha, tinuturuan ni Pablo si Timoteo. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, ituro mo sa mayayaman na wag silang magmataas at wag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kung hindi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo ay masiyahan. Ano pong sabi ulit? Ituro ninyo sa mga mayayaman na wag silang magmataas. Humiling ka ng kayamanan, pero humble ka pa rin. At wag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Nanagana ka, pero ang tiwala mo sa Diyos pa rin, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo masiyahan. May kasiyahan ka sa Diyos. Hindi ka po masaya sa pamagitan lamang ng kayamanan mo, secondary lang yon. Hindi masama ang maging mayaman. Biro mo, aanin naman natin, what will profit a man if he gains the whole world? May lupa ka sa Antipolo, may lupa ka sa Laguna, may lupa ka sa San Mateo, may lupa ka sa Pangasinan. Ang damot-damot mo sa church na magbigay ng lupa, namatay ka. Palagay nyo ho ba, madadala nyo sa libingan po? Hindi ho. Sino makikinabang? Yung mga naiwan mo. Pero pag tayo nag-share niyan, ibinigay natin po sa Panginoon, nakatulong ka sa mga susunod na henerasyon. Hindi po natin hinayaan na namatay tayo, pero ang susunod na henerasyon natin, wala silang lupa, kawawa sila.
doon sila nag-church sa masangsang, amoy tae po ng aso. Hindi po ganun ang mangyayari. Pag may puso po tayo na tayo'y nanagana, pero nagtitiwala pa rin tayo sa Diyos. Mga physical na kayamanan lang yan eh. Hindi naman natin dadalin sa lupa po yan eh. So, that's my prayer. Lord, pagyamanin mo kahit na sino po sa church sa atin. Basta po, pag pinagyaman nyo po yung tao na ito, sila po ay gagamitin ninyo na instrumento para makabili ho ng lupa, para makabili po ng 10-story building para sa Peace of Harvest. Mga kapatid, hindi ho masama pagka ganun yung motibo natin. Ano ho? At ano pa ho yung sabi ni Pablo rito? Nananalangin siya, kung ako naman po ay maging mahirap, kailangan ho sana Panginoon, mahirap man ako pero may katapatan. Ayan. Sabi po kasi ni Haring Agor, Panginoon, wag mo naman akong gawing mahirap. Baka naman kung mahirap ako, ay matuto akong magnakaw at ang pangalan mo'y malapastangan. Pero pag binaliktad nyo yan, may karunungan. Hindi masama ang maging mahirap, basta ikaw po ay may katapatan sa Diyos. Kaya halimbawa ho, alam nyo po, ito yung katotohanan. No? Hindi po lahat tayo magiging mayaman sa Peace of Harvest at sa Puray Christian Church. Kasi kung lahat ho tayo ay mga mayayaman, wala na magsisilbi po, no? Lahat ho tayo boss na eh. So hindi ho ganun ang plano ng Panginoon. Hindi po lahat ng tao po ay maghihirap, may mga makakaasenso po. Pero kung nandun tayo sa aspeto na tayo po ay naging mahirap, no? Huwag tayo mawawalan ng kalooban. Ibig sabihin may mga kasiyahan ng isang mahirap na hindi pwedeng ma-experience po ng mayaman, no? Tingnan nyo ho, may babasahin po ako mga kapatid. Dito naman din po sa Biblia, basta mahirap ka, okay lang eh. Pero, dapat yung kahirapan mo, ganito. Ano po yung kahirapan na mayroon pong kagalakan, no? Pwede ka pong mahirap, pero may kagalakan ka eh. Tignan nyo ho ang sinasabi ng Kawikaan 19. Dito ho tayo sa electronic Bible, ano ho, mas mabilis pong hanapin. Kawikaan 19:1. Ano po sabi ng Proverbs chapter 19 verse 1? Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa sa taong masalita ngunit walang nalalaman. Ano po yung mas magaling? Mas mabuti kahit mahirap ka pero marangal ang pamumuhay mo. Alam mo mga kapatid, may mga na-experience po ang mahirap na kinaiinggitan ng mayaman. Ang mahirap po kapatid, ano ho, pwedeng maging masaya. Bakit? Biro mo, meron po akong kakilalang mahirap, nakatira sa barong-barong. Ang bahay po nila, no, wala pong bakod. At plywood lamang po na napulot niya ang nilagay na pintuan. Pero pag nakita mo po, walang nagtatangka na nakawan po itong tao na ito. Kasi nga, ano pong makukuha sa kanya? Nandoon siya sa loob ng barong-barong niya, naghihilik siya. At masarap ang tulog niya. At ang pagkain ho niya, no, ay sa halagang 10 piso, nakabili na ho ng pagpag, nakabili na ho ng kapiraso pong kanin, ano ho, at busog na siya, masaya na po siya. Yan ba ma-experience ho ng mayaman? Ang mahirap po, pwede po siya maka-experience ho na kahit saan niya gustong pumunta. Gusto niya pong umupo sa luneta, magmuni-muni po siya, tignan niya mga ibon, dinggin ng huni ng mga ibon. Pwede ho siyang lumipat punta siya ng Rojas Boulevard. Kumain po siya ng fishball doon. Minsan 2 piraso sa kanyang napulot na barya o napaglimusan na barya. Nakaraos sa isang araw yung mahirap. Magagawa ba ho ng mayaman yan? Pupunta po siya sa isang lugar po. Wala siyang kasamang bodyguard. Bakit? Wala nagtatangka sa buhay niya. Sino naman magtatangka at sino naman ho ang magnanasang patayin siya? Wala siyang kaaway . Yan yung sinasabi natin. Kahit na mahirap ka ngayong kapatid, basta may katapatan ka, ayos na ho yun, kapatid. Hindi ho kasi lahat tayo magiging mayaman . At maraming mahihirap na masaya. Sabi po ulit ng Kawikaan 19:1, mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa sa taong masalita, ngunit wala naman siyang nalalaman. Amen? Kaya maraming limitasyon po ang mayaman. Ang mayaman, kapatid, hindi po siya makalabas na mag-isa. Ang mayaman po, hindi po siya makatulog. Dapat nakakandado po yung kanyang palasyo, matataas ang kanyang bakod.
Yung kakilala ko po sa Tumana ho nililipad-lipad pa ng hangin po yung kanyang bubungan nung araw Pero pag natulog ho, ang tulog naman po niya talagang naghihilik, no? Meron akong kakilala ho, mahirap, no? Pero pag kumain ho sa tabi-tabi ng mga turo-turo, ewan ko kung alam niyo po yung dati nung araw, yung 2-3, ano ho, na 2 piso pong baga, 3 piso po yung worth ng litid. Nakakakain din po ako niyan. Kumain ng ganun, kaya sarap-sarap. 2-3 ang tawag namin doon nung araw Tapos, pag alis niya, hindi man lamang nagkasakit. Yung mayaman ho, naiwan lang ho ng kaunting minuto yung gatas na iniinom. Pag inom po niya, ang nangyari ho, amoebiasis. Kaya may advantage ho ang mahirap. Basta mahirap ka na matapat, hindi ka pababayaan ng Diyos. Yung mahirap, tinawag yung mga anak niya. Anak, may nabili ako na kapirasong puto. Magsama-sama tayo ngayon. Kasama po nito ay nakakuha ako ng isang guhit na karne. At meron tayong nabiling tasty bread. Ito nang kakainin natin. Ano ho? Sa mayaman ho, minsan kahit ho, nilagyan mo ng lahat ng mga pagkain masasarap sa Noche Buena, mamaya-maya nakita nyo po, nagpapatayan, nagsisigawan, yung anak nagpakamatay, may mga ganun Pero may mga mahihirap na pamilya, masaya pa rin po sila. Kaya tayo mga taga-Puray, huwag tayo mawawalan ng loob na, Pastor, ito ho, 1 kilong bigas lang ho yung aming pagsasaluhan. Naku, masarap po mga kapatid na kumain ng may katapatan kay Kristo. Kahit na sabihin nyo, 1 tasang bigas lang yung aking nakuha, may 1 pirasong tuyo, mas maraming mahihirap po ang masaya basta may Kristo sa puso kaysa sa mga mayayaman. Kaya uulitin natin, Yan. Nakakatuwa naman si Georgie, nag-amen, ayan. So ulitin natin ang pinag-aaralan po natin ngayon, kahilingan na may karunungan. Humiling po ng 2 kahilingan si Agur. Pero sa pag-aaral natin, nakita natin 5 ang laman ng 2 kahilingan niya. Ilayo sa kasinungalingan, number 1. Katamtamang pamumuhay, number 2. Kasapatan sa pagkain, number 3. Kasaganahan na may tiwala sa Diyos, number 4. At mga kapatid, kahit mahirap, may katapatan naman sa Diyos. At bilang pangwakas, yung karunungan na ito, mas mainam pa sa ginto yan. Yung atin pong pangunawa ngayong gabi, mas mahigit pa ho sa pilak yan. Kaya ang ginawa po ni Sister Leia at saka ni Sister May, Sister Leia, pakisabi kay Pastor, kailan ang Christmas party? Kasi may mga pledges kaming iaakyat dyan, may mga nangako ng pang-raffle lang naman. Pero tiyak na tiyak, Sister Leia, mag-e-enjoy po ang mga masisipag nating mga kapatid, lalo na yung mga kabataang uma-attend, no? Ayan, si Richel. Kaya kailangan ko lang malaman para dumating ang time, maihatid po yung pong ating mga magagandang papremyo po dyan. Kailan yung Christmas party? So sa pangwakas natin, sabi ng Kawikaan 16:16, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magtataglay ng pangunawa. Pag tayo po'y humiling sa Diyos, lagyan ho natin ng karunungan. Pag humiling po tayo sa Diyos, lagyan po natin ng pangunawa. Pagka ho yung 5 bagay na yan na hiniling ni Agur, hilingin din natin sa Diyos, daig pa po sa ginto at daig pa po sa pilak ang katumbas ng inyong karunungan at ng katumbas ng inyong pagkaunawa. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isa sa atin. It's already 8:01. May nagpadala ho sa akin ng pagkain kanina. Ito ho, no? Kinakain ko para ako po ay mayroong lakas kasi talagang wala pa po tayong kinakain. Pasensya na po, no? Naipanalangin ko na naman po yung pagkain kanina. Kaya nga ho, mga kapatid, kung meron po tayong ayun. So, tama-tama. Makakadalo po kami sa Christmas party nyo, Sister Georgie. Maraming salamat po. Yan. Ano po ba talaga? November 28 ba? Nakalagay dito, December 28 kay Sister Leia naman, November 28. Siguro yung December 28 siya, no? So, meron tayong mga, ayan po. Pwede ko kayong magtanong ngayon. Meron pa tayong konting minuto.
kontakin niyo po ako, magpadala kayo ng text o kaya dito po, pwede po. No? Ayon, December 28, sabi ni Sister Irma. Ito, may katanungan tayo. Karunungan po ba ang humiling na maging mayaman? Ulitin ko yung katanungan natin. Karunungan po ba ang humiling na maging mayaman? Opo, karunungan ho yun. Kung tayo po ay may tamang motibo. Siguro po kanina, nakita nyo po, no? Nabasa ko na po sa unang Timoteo 6:17. Turuan mo ang mga mayayaman na huwag silang magtiwala sa kanilang sariling kayamanan, kung hindi magtiwala sila sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga kayamanan na ito. Basta ang isang mayaman po, hindi nagtitiwala sa kanyang kakayanan at sa kanyang kayamanan, kahit na managana siya, ang tiwala niya pa rin ay sa Diyos. At titignan ng Diyos kung ano po ang kahilingan nyo, ba't gusto nyo pong yumaman. Kasi kung ang kahilingan nyo po, yumaman para kayo po ay makapang-api ng iba, kayo po ay tingalain ng ibang tao, hindi kayo pagyayamanin ng Diyos. Pero kung gusto nyo maging daluyan ng pagpapala, yun po ang inyong hinihiling, pwede kayong pagyamanin ng Panginoon. So tama ho yun. Karunungan po ba na humiling ng kayamanan na meron tamang motibo? Sana ho may natutunan tayo ngayong gabi at tayo ho ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid at lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa Puray na tayo po ay masipag nilang pinakikinggan po every Wednesday. Kami po ay aakyat po dyan ng December 28 para po makisama rin sa inyong Christmas party at kahit paano po ay makapaghatid din po ng kasiyahan sa inyo. Sige po, tayo po ay humiling po ng panghuling panalangin sa Diyos. Napakabuti mo, amang makapangyarihan, at patuloy hindi mo kami pinababayaan. Sa mga latay at sugat mo kami nagsigaling at kami, Panginoong Diyos, ay nagpapasalamat sa mga kahilingan na ito na sana, Panginoong Diyos, maging marunong po kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Payamanin mo kami nang meron pa rin katapatan at pagtitiwala sa iyo. At kung kami naman din po, Panginoon, na hindi pinalad na yumaman, kami po ay mahirap po, nandoon pa rin naman po, Panginoon, yung kagalakan namin at katapatan sa paglilingkod pa rin sa iyo. Kaya maraming salamat po sa gabing ito, sa natapos na gawain. Nakapagpahinga na naman po tayo at patuloy po na kakain pagkatas nito. Ang lahat ng biyayang ito ay nanggagaling sa inyo at muli po pinasasalamatan kita ngayon po at magpakilan pa man. Pagpalain niyo po ang mga taga-Puray na nakinig, pagpalain niyo po ang mga taga-Peace of Harvest na patuloy na sumusubaybay. Pagpalain niyo po ang bansang Israel, pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas. Kung paano pinagpapala mo ang Peace of Harvest, pagpalain niyo rin po ang Puray Christian Church. Muli, Ama, maraming salamat po at magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Muli ho, magandang gabi. At tayo po ay magkita-kita muli po sa panalangin bukas. Mahal na mahal ko po kayo, Peace of Harvest and Puray Christian Church. Sumaati nawa pong kapayapaan ng Diyos. Magandang gabi po.